Hi guys, nagbabalik tayo, DM Mini Sounds. So, ngayon is may isi-share ako sa inyong isang amplifier. Ito nga pala si Padon Pro CA78. Ngayon is ito is bagong labas lang to, I think. Kaya gusto kong sa inyong ibahagi ito. Baka makita nyo siya sa market para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung makukuha nyo kapag bumili kayo nito. Nga pala ito si Padon Pro is part din siya ni Beijing amplifier. Hindi ko pa masyadong kung alam kung ano nga ba yung meron dito. Ngayon sa first look appearance is ito yung itsura niya. Yan. Ngayon is sukatin natin kung gaano nga ba siya kalaki. Ito yung kanyang lapad. Sa lapad niya is meron siyang around 43. At sa haba ito yung haba niya is nasa 43 din. 43 at ang kanyang taas is nasa 13. So medyo malaki-laki rin siya. Ito nga pala yung kanyang mga knobs. Meron siyang gain ng tag-isa, channel in, channel B, tapos indicator niya, active, protect, signal, tapos clip. Si Padon Pro is isang class H amplifier na rin. So ibig sabihin meron siyang high rail at low rail. Ngayon is yun yung i-check natin kung ilang voltahe yung high rail niya at kanyang low rail, kasi doon natin makikita kung gaano nga ba talaga siya kalakas. Si CA78 pala is ang promotion wattage nila is meron siyang 1100 watts RMS per channel. So ibig sabihin ang isang unit na to is meron siyang 2200 watts. So ikutan natin siya. Tingnan natin yung kanyang likod. Sa harap pala, pakita ko. Meron siya ditong air vent intake, pero nasisilip ko is walang fan. Ang fan niya pala is dun sa likod, tapos ang flow ng hangin is dito papasok at dun siya mag-exit. Yan. Tapos dito is may ventilation grill siya para sa pag-exhaust niya ng hangin. Dito siya papasok para may exit niya doon. Yung kanyang likod. Sa fan niya is medyo malaki. I think nasa 80 mm to. 80 by 80. Siguro mga ganon. Yun yung pinakamalaki. Kasi mostly yung iba is nasa 40 or 50 mm yung fan niya. Sa ako naman, sa input niya is meron siyang input na XLR, tapos meron siyang link or DC chain. Meron din, same lang din. Tapos meron siyang bridge indicator. Yan. At ito yung kanyang selection sa operation mode, stereo, parallel, tapos bridge, input sensitivity, 38 Hz in high pass. I think ito yung pinaka low pass niya, pero hindi siguro to low pass kasi high pass yung nakalagay So siguro kung gagamitin natin to pang sub, mas mainam na naka-off to. Tapos kung gagamitin natin siya pang mid is i-on natin kasi high pass siya hindi siya low pass filter. Tapos grounding, tapos meron siya ditong speak on na dalawa. Ito kanyang binding post. Tapos yung sa meron siya dito, ito yung bridge nya. Okay po, ito na rin yung polarity.
Siguro hindi lang siya pwede sa 2 ohms load pag naka-bridge. Ilagay dito eh. Ang ganyang fuse. At itong napakakapal niyang outlet. Kung mapapansin nyo siguro mayan tuloy ko siya sa parang mag-iisang daliri na rin yung yung kapal niya. O itong hinliliit ko. Ito. Makapal din. Parang heavy duty din itong nila. Plug nilang kasama. So ayan. Konting ikot lang. Ngayon is i-check na natin kung ano nga ba yung meron sa kanya. Buksan natin yung loob niya para makita natin kung saan nga ba nanggagaling yung sinasabi nila na 1100 watts. So i-open ko lang yung So ito na yung kanyang loob. First impression ko is nagulat ako kasi grabe yung kanyang talagang siksik. Ito yung kanyang transformer. Malapad din siya, bali isang palad. Yun sukatin natin kung gaano nga ba kalaki yung transformer niya. Sa lapad is meron siyang 17 mm. Tapos yung kanyang laki is nasa 9 mm. So malaki din. At meron siyang transistor na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 transistor. Taas at baba ito. Pero ang kanyang OTP, yung pinaka output transistor niya is bibilangin natin sa resistor. Kasi ito talaga yung pinaka niya. Output ng power niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So meron siyang 10 pairs na output transistor. Tapos ito is yung kanyang siguro to. Ito yung kanyang driver transistor. Tapos ito yung para sa stepper. Yung step up transistor niya, yung nag-a-adjust ng voltahe once na tumataas na yung volume natin. Itong tatlo. Bali transistor type pala siya. Hindi siya MOSFET. Yung stepper niya. Value din pala is yung Toshiba na twist is 1943. Tapos yun din yung mga output transistor niya. At meron siyang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 na capacitor na merong 100 volts by 10,000 microfarad. At malaki din siya. Matangkad. Same siya dun sa isa.
So kung i-compute natin is meron siyang total or overall na 54 pieces na transistor. Napakarami. Ngayon is silipin na natin kung saan nga ba nanggagaling yung kanyang lakas. Ito yung kanyang supply. So meron siyang 106, 53, 53, 106. So mataas yung kanyang high rail voltage. Yung 106 niya is yun yung pinaka peak voltage niya once na naka maximum na tayo ng volume. Tapos ang kanyang nominal voltage is 53. So kung mababa lang ang volume natin, naglalaro lang sa 53 volts yung kinakain niya. Pero kapag kasagaran na, doon na papasok yung 106 volts. Ang nagko-control doon is itong kanya, stepper niya. Tapos ito yan. Ito yung kanyang supply. Ito yung 106. Tapos ito yung 53. Itong brown. Yan. Grabe solid din yung kanya. Malaki yung pinaka power bank niya. Yan. Siksik. Talagang walang sinayang na espasyo siya. I think ang ka-level nito is si Trident Pero si Trident, kung hindi ako nagkakamali, nasa around 70 volt something lang ata ang high rail niya Tapos nasa 40 or 50 ang low rail niya. So kung ito si Padon is nasa 106. So talagang malakas. Kasi mataas ang voltahe niya. Hindi ko lang sigurado kung itong transformer niya is pure copper or aluminum. Pero sabi dun sa description sa link na binili ko is pure copper daw. Pero kung pagmamasdan ko is medyo maitim yung winding niya. Hindi ko na siya balak na i-kaskasin kasi wala tayong pamalit. Hindi tayo ganun kayaman para palitan ka agad ng bago. So ito, pakita ko lang sa inyo. Yan yung kanya. Malaki siya. Sa mga nagtatanong pala, ang price nito is nasa around 14,000 to 15. Pero ito is nabili ko lang siya ng nasa 13,500 yung bili ko dito. Ka-price niya si iMix at si Trident. Yun yung kanya parang kapantayan niya. Kaya kung balak yung bumili, ito, panoorin nyo to para makita nyo kung ano nga ba yung makukuha nyo once na bumili kayo nito. Sa kanya pala, sa parts niya is more on siya yung typical lang na hindi siya SMD. Para sa akin is good thing itong kasi sa mga parts once na magka-problema is madali lang siyang hanapan, at sa repair is madali lang siyang i-repair gawa ng hindi siya SMD type. Kasi si iMix pagkakalam ko is meron siyang part na SMD na yun yung downside kapag nagka-problema siya, kasi medyo mahirap i-repair. Talagang kailangan mong gumamit ng hot air kapag magbabaklas ka nun.
Ito is normal siya na THT, ganun ba yun? Basta normal na parts lang siya, hindi siya SMD type. So ngayon is ito yung kanyang ngayon kung ano nga bang masasabi ko dito is okay naman siya. Bali na testing ko na din to is malakas. Bali ang ginamit ko palang speaker dito is si live na 18 inches na 1000 watts at kayang-kaya niya naman. Ngayon is i-sound check natin siya. Bali sound check natin kung ano siya, yung kung gaano nga ba siya ka-powerful. So yun guys, hanggang dito na lang.